isa. Kung mali, ba't ko igagalang? Ibig mo sabihin, ang paniniwala mo, si Kristo, tao. Ha? Tapos sabihin ko, ginagalang ko yan. Amen. Ganun ba? Pag sinabi mo si Kristo, tao, sisigaw ako. Hindi tao si Kristo, kundi nagkatawang tao. Yan ang sasabihin ko. Nag-uumpisa na ang labanan. Bakit? Gusto ng Diyos na ganun para ang tao mailigtas sa mali. Ganun yun. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Iniimbitahan ko po kayong makinig sa pangangaral ni Brother Eli Soriano. Kahit hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, at least kahit paano man lang nakakapakinig tayo ng mga aral na nanggagaling sa banal na kasulatan. Malaking bagay po yun kasi pagdating po ng panahon o kaya ng sitwasyon na nandun tayo sa mga problema na naitanong na kay Brother Eli, at least napakinggan na natin, at least may alam tayo kung paano natin ito i-handle. Kaya lubos po kami nag-aanyaya mga kababayan. Ito na po, pakinggan na natin. Ng salita ng Diyos at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Sino sisira sa kasulatan? Pwede ba natin sirain ang kasulatan? Kung tinatawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan at tumanggap ng salita ng Diyos, hindi maaaring sirain ang kasulatan. Pagka pala tinanggap mo ang salita ng Diyos, kahit tao ka, tinatawag ka ng Diyos na Diyos. Ang katunayan, si Moises, tao yun Anong ginawa ng Diyos kay Moises? Basa. Exodo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Mga kapatid, tanungin ko kayo pagka ba ang Diyos ang gagawa, tama ba ang gawa niya? Tama. Bago kayo sumagot, sipin niyo muna. Pagka ba ang Diyos ang gagawa, tama ba ang ginagawa niya? Tama in the sense na sabi ng Biblia, ang Diyos hindi gumagawa ng mali. Kaya pag siyang gumawa, tama ang ginagawa niya. Pag siya ba ang gumawa, tunay ba ang ginagawa niya? Tunay. Ha? Tunay ba, mga kapatid? Gumawa ang Diyos ng tao, tunay ho ba? Wala naman ako nakitang ginawa ng Diyos na tao, kahit bulag, na tau-tauhan Hindi ba? Kahit bulag, tao pa rin yun. Pag ang Diyos ang gumawa. Pero ang tao, gumawa ng tao rin. Alam nyo kung ano yung ginawa ng tao na tao? Basa sa Roma 1:23. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Ginawa pala nung ibang mga tao, pinalitan nila yung glory of God ng katulad ng larawan ng tao na nasisira. Anong klase yung larawan ng tao na ginawa ng mga tao rin? 115:4-8 ng awit, basa. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Anong klaseng tao? Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Nakangiti. May bibig ba? Meron. Nagsasalita ba? Hindi. Pipi. Tama? Tuloy. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Di tau-tauhan yan. Hahaba pa pag binasa natin lahat Pagka may bibig, hindi nagsasalita, may mata, hindi nakakakita, may kamay, hindi nakatatangan, may paa, hindi nakalalakad, may ilong, hindi nakakaamoy, ano yan? Tau-tauhan. Tau-tauhan yan Komo, tau-tauhan, ginawa naman Diyos. Kaya ang tawag ng Biblia, Diyos-Diyusan pa rin. Tama ba mga kapatid? Ang tanong ko, nung sabihin ng Biblia na ginawa ng Diyos si Moises na Diyos, Diyos ba si Moises o hindi? Diyos. Tutul ka ba ginawa ng Diyos si Moises na Diyos? Sabi ng Diyos kay Moises, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Kaya lahat ng sabihin ni Moises kay Paraon natutupad Sabi ni Moises, 3 araw na magdidilim ang buong Ehipto. Nagdilim o hindi? Dilim. Nagdilim.
Kaya lahat na sabihin ni Moises, totoo eh. Dahil ginawa siya ng Diyos na Diyos. O ngayon, kung ginawa niyan Diyos si Moises, halimbawa, nung umpisa, isa lang ang Diyos, ginawa niyan Diyos si Moises, ilan na sila? Ganito lang yun. Dati, siya ang Panginoon, ang Ama. Meron siyang ginawang isa pang Panginoon eh. Alam niyo kung sino yon? 2:36 ng Gawa. Basa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Naniniwala ba kayo si Kristo, Panginoon? Bakit? Ginawa siyang Panginoon ng Diyos eh. Oh. Kaya, nagkadalawa tuloy ang Panginoon. Tutul ba tayo sa Diyos na magkadalawa, Panginoon? Panginoon siya, gumawa pa siya ng isa. Kilalanin mo. Kung kinikilala mo siya, pati ginawa niya, kikilalanin mo rin. Dalawa ba Panginoon ngayon? Basa, 111 ng awit. Pakinggan nyo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Ilan ang Panginoon? Sabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Ano sabi? Umupo ka sa aking kanan. Pinauupo sa kanan, dalawa Panginoon. Isang Panginoon at yung kanyang kinakanan, Panginoon din. Dalawa sila. O ano ngayon na ibig ko sabihin? Sa tanong nung ating kapatid sa Bisaya, sa Gis 30 ng Juan, iisa lang ba ang Diyos? Ang sagot, marami. Ang Panginoon, marami rin. Si Kristo ay Panginoon, yung Ama niya ay Panginoon, si Kristo ay Diyos, yung Ama niya ay Diyos. Ngayon, ang tanong doon, alam ko kung ano ibig sabihin eh. Si Kristo rin ba ang Ama? Yun ang tanong doon eh. Hindi niya lang ma-express sa Tagalog eh. Kasi sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Ang paliwanag ng mga born again, pag binasa raw na ako at ang Ama iisa, si Kristo rin daw yung Ama. Mali yun. Sana ang sinabi niya, ako rin ang Ama. Sana ganon. Ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. It doesn't follow when he said that I and my Father are one, it doesn't follow that he also is the Father and the Father is the Son. No. As the born again movements claim that the Father is also Christ and Christ is also the Father. That is not true. It's not true. The person of the Son is different from the person of the Father. Why? Let us ask the Bible. John 1:18. Sa 1:18 ng Juan, ganito po ating mababasa. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sino nakakita? Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ayan. Meron palang bugtong na Diyos, begotten God. Monogenes Theos sa Greek. Bugtong na Diyos. Sa ibang translation, isinali niyan bugtong na anak. Ano ba ibig sabihin ng bugtong? Sa Tagalog, kaisa-isa. Anong tawag kay Kristo? Bugtong na anak. Bugtong na Diyos. O di iba siya kaysa dun sa nanganak sa Kanya? Magkaiba yun. Si Jesus Christ is the begotten Son of God. And there is a God who have begotten Him. So, the person of the Father who begot Jesus Christ is different from the person of Jesus Christ whom He had begotten. Tama ba yun, mga kapatid? Magkaiba yun eh. Ang katunayang magkaiba, yung Ama at saka yung anak, nung bautismohan si Kristo sa Mateo 3:16, pakinggan niyo ang pangyayari. At nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. Asan daw po si Jesus? Umahon sa tubig. Saan? Doon sa ilog ng Jordan. O ngayon, ano nangyari? At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Iba pala yung Espiritu Santo. Dahil nung bautismo si Jesus, yung anak ng Diyos, nasa ilog ng Jordan. Nakita niya nabuksan ng langit.
Kumbaga, yung ibabaw ng bubong, nabuksan, bumababa yung Espiritu Santo. Si Kristo rin ba yun? Hindi. Bumababa, lumalapag sa Kanya. Iba yung bumababa kaysa sa nilalapagan. Bumababa na ang eroplano sa airport. Pag sinabi mong yung airport, yun ang eroplano. Oh. Naintindihan niyo po? Si Kristo, iba dun sa Espiritu Santo. Nakita yung Espiritu Santo, bumababa, papunta sa Kanya. Ano pa sumunod? At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi. Saan naman galing yung tinig? Sa langit naman. Eh di wala sa pagitan ng langit at lupa, no? Yung isa nasa lupa, si Kristo yon, nasa ilog ng Jordan. Yung Espiritu Santo, nasa pagitan ng langit at lupa naman, dahil bumababa eh. Eh meron pala sa langit, nagsalita. Ano sabi nung nasa langit? Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Sino yung nasa langit? Yung may anak kay Kristo. Eh sino yun? Ama. Yun ang Ama. Hindi yung Ama nasa langit, yung Espiritu Santo nasa pagitan ng langit at lupa, at si Kristo nasa ilog ng Jordan. Siya rin ba yung Ama? Hindi. Eh sabi nung Ama, ito ang sinisinta kong anak. Sana kung siya rin yun, sasabihin nung Ama, ako rin yan. Naintindihan niyo mga kapatid? Anong katunayan? Yung salitang iisa, dun sa Gis 30, ako at ang Ama ay iisa, hindi ibig sabihin nun eh. Siya rin yung Ama, siya rin yung anak, siya rin yung Espiritu Santo. Anong katunayan? 17:11 ni Juan. Pakinggan nyo. At wala na ako sa sanglibutan. Nananalangin po ang Kristo sa Ama. Sabi ni Kristo sa Ama, nandito siya sa lupa, nakatingala siya sa langit. Sabi niya, wala na ako sa sanlibutan. Ang mga ito, At ang mga ito nasa ay sanlibutan. Ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Saan daw siya pupunta? Sa Ama. Aalis na siya sa sanlibutan. Pagkatapos niyang mamatay, alis na siya. Ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin. Upang sila'y maging isa. Na gaya naman natin. Di ba ganun na nakasulat sa Biblia? Paano ang pagiging isa ng Ama at ng anak? Yung mga taong sumampalataya sa Kanya, sabi ni Kristo sa Ama, ingatan mo sila. Marami ba sila? Palagay mo, tayo yun. Kapatid, tayong dalawa. Nananalangin si Kristo. O tayo rito. Sabi ni Kristo, ingatan mo sila. Sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, sabi ni Kristo, upang sila'y maging isa, gaya naman natin. Pwede pala tayong maging isa. Eh, kung ba tayo iisa? Ako ba ikaw at ikaw ba ako? Hindi. Sa amoy na amoy pa lang, iba na. Di ba ganon, kapatid? Oh. Sa buhok na buhok pa lang, iba na. Ano ibig ko sabihin? Pero iisa tayo. Pero iba ang person mo, iba ang person ko. Pero tayong lahat iisa kung pare-pareho tayong sumasampalataya. Ganon din yung ama at anak. Iisa sila, pero hindi yung ama yung anak at hindi rin yung anak yung ama. Bakit? Nasa langit yung ama, yung anak nung oras na yun nasa lupa. Magkaiba sila, pero iisa sila. Para tayo, iisa rin tayo. Pero ang suot mo, kapatid, puti, di ba? Na merong guhit, stripe. Ako wala. Iba ako. Parang ganito. 19:5 ng Mateo. Basa. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa. Ang dalawa? At ang dalawa ay magiging isang laman. Ilan daw po? Sa Biblia, ang isa, pwedeng marami. Pero iisa. Oh. Eh yung magkasawa nga, lalaki at babae. Hindi naman parehong lalaki yun eh, no? Lalaki at babae. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa. Ang dalawa, magiging isang laman. Tuloy! Kaya nga, Hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ilan na lang? Eh, ibig mo ba sabihin, yung lalaki, yun din yung babae dahil isa sila? Yeah.
Isa sila dahil mag-asawa. Pero iba yung lalaki, iba yung babae. O, kita nyo na? Kaya yung Biblia, pag pinalagyan mo ng sarili mong interpretasyon, tiyak na tiyak magkakamali ka. Pero pabayaan mo ang Biblia ay magsalita para sa kanyang sarili. Yung kahulugan ng salitang iisa, hindi ang ibig sabihin lagi ay absolute one. Ang isa, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng marami. Iisa pa rin. Katunayan, Galatia 3:27. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Dami-dami, pwede palang isa. Kaya pag nabasa mo, ako at ang Ama ay iisa, papakahuluganan mo, isa lang yun. Siya rin yung Ama, siya rin yung Anak, siya pa rin yung Espiritu Santo. Bobo ka sa Biblia. I'm sorry to say that. Bobo ka. Yan po ang sagot dyan. Next. Bacolod City, magandang gabi po. Kapatid na Eli. Ito po ang unang magtatanong, si Maria Rosie Mahabage. Sige po, kapatid. Ang tanong ko po ay ganito, ng Brother Eli, naniniwala po ba kayo sa destiny? Is it a matter of chance or a matter of choice? Ang Diyos po ba ang nagdedesisyon sa magiging kapalaran ng tao? Ganito po ang sagot dyan, kapatid. There are special persons or special creations. I say special because they are not the ordinary. Merong mga taong espesyal na may destiny. At yan po ay ang mga mangangaral. Preachers, the ones sent by God. Pag ang tao mangangaral, sugo ng Diyos, you have no other choice than to fulfill His will for you. Wala kang ibang magagawa kundi sumunod dahil ikaw ay kaya ginawa at nilikha para maging mangangaral. Pakinggan niyo ang batayan. Galatia 1:13. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Ang nagsasalita po rito si Pablo. Nung umpisa pala, inuusig niya iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo, nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit, nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Nakita niyo mga kababayan, wala palang choice si Pablo eh. Sa tiyan pa lang binukod na siya. At yung pagbubukod na yon, pinagtibay nung matanda na si Pablo, nung malaki na. 13:1 ng gawa. Basa. Sa iglesia nga na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro. Si Bernabe at si Simeon na tinatawag na Niger, at si Lucio na taga Cirene, at si Manaes na kapatid sa gatas ni Herodes na tetrarka, at si Saulo. At nang sila ay nagsisipaglingkod sa Panginoon at nangagaayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Ipinabubukod si Bernabe at si Saulo. Tingnan nga muna natin, sino ba itong Saulo na ito na ipinabubukod ng Espiritu Santo? 13:9 ng gawa. Datapwat si Saulo na tinatawag ding Pablo. Sino po si Saulo? Pablo. Si Pablo. Si Pablo pala binubukod na mula pa sa tiyan. Nung lumaki na, lalo pa siyang ibinukod. So, walang choice si Pablo. Yun ang sinasabi kong special person, mga mangangaral, na you cannot choose for yourself. Ang Diyos ang pumili sa'yo. Katunayan nun, si isa pang mangangaral, si Jeremias. 1:5 naman ni Jeremias. Pakinggan niyo. Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Tama po ba, sabi ko? Pag pala mangangaral, nasa tiyan pa lang. Dito nga, mas grabe.
Si Pablo, ibinukod mula sa tiyan ng nanay niya. Ito, wala pa sa tiyan eh. Naniwala kayo ron? Opo. Bago kita inanyuan sa tiyan. Wala pa sa tiyan. Asan pa? Pakinggan nyo, may sagot ang Biblia kung asan. Wala pa sa tiyan eh. Hebreo 7:5. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Magamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Saan daw po nang gagaling ang tao? Sa balakang ng tatay. Sa lalaki nag-uumpisa ang tao eh. Nag-i-impregnate yung sperm cell o yung punlay ng lalaki dun sa egg cell ng babae. Kaya ang choice sa pagiging mangangaral ni Jeremias sa tatay niya pa lang. Alam niyo po, ganito kasi yan eh. Let us speak of a little science. Ang siyensya po ganito. Tuwing lalabasan ng punlay ang lalaki, umaabot mula sa 5 milyon hanggang 10 milyon ang sperm cell. Bawat isa po doon may identity. Bawat isa ron. Isang tao yon, iba dun sa isa. Halimbawa, nilabasan yung lalaki ng punlay, maraming tao yun. Palagay mo na lang, 5 milyon na nga. Pero, dun sa 5 milyon na yon, may pinili na ang Diyos na isang sperm cell na bubuo sa katauhan ni Jeremias. For your information, ang isang sperm cell po ay may 23 chromosomes. Ang isang egg cell, mayroon ding 23 chromosomes. Pag nagsama po yung sperm at egg cell ng babae at sperm cell ng lalaki, nakakabuo ng 46 chromosomes. Ang atin pong selula, ang cells ng katawan natin, lahat binubuo ng 46 chromosomes. Cells ng tenga, ng mata, ng ilong, lahat ng cells. Ang 23 lang yung sperm cell. Kaya 23, magsasama yung sperm cell at saka yung egg cell ng babae para makabuo ng isang cell, which is 23 plus 23, 46. Doon nag-uumpisa ang identity ng isang tao. Nag-umpisa ang pagpili kay Jeremias, hindi sa tiyan. Sa balakang pa lang ng tatay niya. It was willed by God that Jeremiah be a prophet unto many nations. Ano po ibig ko sabihin? Totoo ba raw ang destiny? Totoo po yun in essence sa mangangaral. Pero yung mga ordinaryong tao na hindi naman mangangaral, hindi naman mga leader ng pananampalataya, ikaw po ay binibigyan ng Diyos ng karapatang mamili ng iyong destiny. Basahin natin ang Kawikaan, Kapitulo 16. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Heart of a man deviseth his way, but the Lord directed his path. Ayon, sa Bisayan, sabi ron, ang kasing-kasing sa tao, magalalang sa iyang dalan. Apan ang Ginoo, nagamando sa iyang mga lakang. Kita nyo? Sa Kastila, el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor enderaza sus pasos. Ang tao po, meron tayong pagpili. Pwede kang mamili. Gusto mo maging abogado? Meron tayong free will eh. O should I say, meron kayong free will. Hindi yata ako kasali ron eh. Hindi ba mga kapatid? Ano? Ang tao may free will. Pwede kayong mamili. Gusto mo maging abogado? Pwede. Gusto mo maging doktor? Pwede rin. Kahit ano gusto mo, pwede. Gusto mo nga maging masama? Pwede rin eh. Pwede ba o hindi? 22:11 ng Apokalipsis. Basahin natin. Ang liko
ay bayaang magpakaliko pa. Oh. At ang marumi ay bayaang magpakarumi pa. At ang matuwid ay bayaang magpakatuwid pa. Pwede ka bang magpakaliko? Sabi ng Diyos eh, he that is unjust, let him be unjust still. He that is filthy, let him be filthy still. He that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Amen? Amen. Pwede ka mamili. Gusto mo ngayong araw kumain ka ng lechon? Pwede. Gusto mo araw-araw kumain ng lechon, lalo na kung may pera ka? Pwede. Tandaan mo lang na ang lechon nakakapagpabata. Diba? Siguro, pagkaraan ng ilang taon, patay kang bata ka. O, kasi, hindi ka natatanda pag puro lechon ang kinakain mo. Ganon yun. Nakakapamili ang tao mga kapatid. Tama po ba ako? Hindi. Pag hindi ako tama, sumigaw kayo dyan. Kontestahin nyo. Bigyan ka namin ng oras, huwag ka lang mambabastos. Di ba? Wala lang bastusan. Wala lang gulo, wala lang away. Okay naman, ako na may okay. At ako hindi naman ako duwag. Sa palagay ko, hindi ako duwag eh. Kasi kung duwag ako, di ako lalabas eh, di ba, no? Eh, lumalabas naman ako eh, di ba? Kahit nga pinagbabantaan ako, lumalabas pa rin ako eh. Dahil naniniwala ako, tungkulin ko sa Diyos at sa kapwa, lumabas para magpahayag ng katotohanan ng nasa Biblia. Kaya, ang sagot natin dun sa tanong, ang tao ba may destiny? Meron lang pong mga taong may destiny talaga. Whether you like it or not, you're going to fulfill the destiny that was given to you by God. But, merong mga tao na pwede kang mamili. Gusto mong magmangangaral, pwede. Gusto mo namang maging tagapakinig lang, pwede. Pero pwede namang, gusto mong tumaas ang ang tungkulin mo, mas malaki ang tungkulin mo, pwede rin eh. 12:31 ng unang Korinto. Pakilagay sa screen. Datapwat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob. Pwede ka naman palang magnasa ng mas dakilang kaloob eh. Pwede naman eh. Gusto, janitor ka ngayon? Magnasa ka. Pwede kang maging manager. Ang dai ko ng kilalang janitor na naging manager. Pero meron naman janitor, maligaya na siya sa pagka-janitor. Yung janitor dun sa eskwela namin, dun sa Tatalon Elementary School nung araw, namatay siya, janitor eh. Hindi na siya umasenso. Kasi kontento na siya ron eh. Okay naman yun eh. Kung gusto mo matay na janitor o Metro 8, pwede. Ang tao po nakakapamili, mga kapatid. Yan ang sagot ng Biblia. Nakakapamili ang tao sa kanyang dapat na maging buhay. Tama na yung sagot na yun. Baka kung saan tayo mapunta. No? Next. Hong Kong, magandang gabi po. Hello, Brother. Magandang gabi po, Brother. Magandang gabi po. Narito na magtatanong. Unahin na po natin si Romy Levidan, isa pong born-again Christian. Narito po siya. So, Brother Eddie, ang tanong ko po is kung paano mo malalaman ng isang tao, kung paano nangungusap si Lord na kung anong tungkulin na gagampanan niya sa gawain ng Panginoon. Unang-una, ang tungkulin sa Diyos nag-uumpisa sa primary eh. Ang pangunahing tungkulin ng tao, fundamental yun eh, sa lahat ng tao, 12:13 ng Ecclesiastes. Pakinggan nyo. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Primarily speaking, ang buong katungkulan ng tao ay matakot sa Diyos at sumunod sa utos. Lahat tayo dapat matakot sa Diyos at sumunod sa utos. Yun ang pangunahin. Pero pwede ka namang mag-aspire ng mga tungkulin eh. Kung kaya mo, hindi naman masama eh. Unang Timoteo 3:1. Pakinggan nyo po. Tapat ang pasabi. Kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Nakita nyo? Tapat ang pasabi ng Diyos. Kung sino man gusto maging obispo, mabuting gawa ang ninanasa. Pwede ka namang maging obispo eh. Kung ang sino man, may pinupwera ba ron? Wala.
Kahit nga wala kang pinag-aralan, kung gusto mong maging obispo, pwede naman eh. Kaya lang may requirement ang pagiging obispo. Tuloy natin sa 2. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Tandaan nyo, isa lang ha. Pag nakakita kayo ng obispo, 4 ang asawa, layasan nyo na. Dapat isa lang. Amen? Amen. Binang Biblia, gusto mo maging obispo, mabuting gawa ni nanasa mo. Pero dapat ang obispo, ilan ang asawa? Isang asawa lang. Tapos ano pa? Mapagpigil. Mapagpigil. Uta mo, kahit tuksuin ka ng babae, dapat magpigil ka. Dahil pag hindi ka nagpigil, makakarami ka. Obispo ka eh. Alam niyo, yung mga obispo, lapitin ng babae yan eh. Kung hindi ka rin lang bakla, makakarami ka eh. Dahil lalapitan ka ng babae, di ba? Tapos, Mahinahon ang pag-iisip. mahinahon ng pag-iisip. Tapos ano pa? Mahusay. Mahusay. Dapat mahusay. Saan mahusay? Dapat mahusay sa Biblia ang obispo. Eh baka bobo ka sa Biblia, tapos obispo ka, lumayas ka na riyan. The work is not fit for you. Dapat mahusay. Ano pa? Mapagpatuloy. Mapagpatuloy. Saan mapagpatuloy? Mapagpatuloy sa paggawa ng kabutihan. Mapagpatuloy sa tungkulin. Mapagpatuloy sa obligasyon. Hindi pa hinto-hinto. Tuloy. Sapat na makapagturo. Sapat na makapagturo. Kailangan, sapat ka makapagturo. Kahit sino magtanong, kaya mong turuan. Eh baka mamaya, hindi ka competent. May nagtatanong, di mo alam ang sagot. Lumayas ka na. Step down. Ang tagapagturo, dapat sapat. Tingnan niyo mga apostol, sapat. Basa, 2 Korinto 3:6. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Klaseng ministro ang mga apostol? Sapat. Sapat. Eh, pag may tanong na hindi ka masagot, mag-resign ka. Kaya, mag-file ka ng leave. Hindi pa ako pwede, mag-aaral pa ako eh. Kasi may tanong, hindi ko masagot eh. Hindi ko nga alam hanapin sa Biblia kung asan eh. Sugo, hindi ka nga sapat makapagturo eh. Naman, hindi ka na kinilabutan, sugo ka, wala kang alam sa Biblia. Meron ba naman sugong walang alam sa Biblia? Yan ang ibig ko sabihin. Paano malalaman? Di doon ka sa, kung gusto mong maging obispo, gusto mo namang maging tagapagturo o teacher, marami naman tungkulin eh. Kung saan ka most fit, kung saan? 12:6 ng Roma. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nagkakawang gawa ay magsaya. Marami tayong pwedeng tungkulin sa Diyos at sa kapwa eh. Kung nagtuturo, gamitin mo sarili mo sa iyong pagtuturo. O umaaral sa kanyang pag-aral, mangaral ka. Eh tawag mo sa iyo, mangangaral ka, sugo, di ka man lang lumalabas para mangaral. Abe, utos ng Diyos, mangaral ka. 4:2 ng 2 Timoteo. Ipangaral mo ang salita. Utos hindi. Utos. Kung mangangaral ka. Tapos, Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. dapat ba magsikap kang mangaral? Kaya panahon, kaya hindi panahon, mangaral ka. Ako, kanina pa ako naiihi eh. Eh kung gumaganap ako ng tungkulin ko, di man pwede sandali lang ho, mga kababae, may I go out. Mangaral ka sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. Ano pa? Sumawata ka. Sumawata ka. Sumaway ka. Mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Utos yan eh. Kaya kung mangangaral ka, susunod ka dyan. Amen? Amen. Naintindihan niyo po mga kapatid? Marami pong tungkulin. Pag mangangaral ka, tumalaga ka. Magsikap ka. Kapanahunan man, di man kapanahunan, magsikap ka. Pwede tayong mamili ng paraan ng paglilingkod sa Diyos kung saan talaga tayo nakalaga. Halimbawa, mayaman ka naman, yun ikaw nagbibigay. Magbigay ng magandang loob. Huwag ka naman maramot. Kaya nga inilagay ka ng Diyos tagapagbigay. Di magbigay ka. Mayaman ka naman eh.
Huwag kang paparito sa ibang mayaman, ang dadamot. Ha? Magbigay ka, nasa Biblia yun eh. Pakinggan nyo ha. Unang Timoteo 6:17, ganito ating mababasa. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo. Na ano? Na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili. Kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na sila'y magsigawa ng mabuti. Na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Nakita nyo sa mayaman, maging handa ka sa pamimigay, maibigin ka sa pamamahagi. Gusto mo yan ang tungkulin mo? Maganda yan, kapatid. Ha? Mayaman ka. Sabi ng Diyos, maging handa ka sa pamimigay, maibigin ka sa pamamahagi. Aba, magbigay ka na magbigay. Kaya nga dinamihan ng Diyos ang pera mo para may maibigay ka. Pag ipinagdamot mo yan, baka mawala yan. Magkasakit ka lang, todas yan. Dialysis na dialysis pa lang, 3,000 isang dialysis, 4 na beses ang linggo. O kita mo, alin gusto mo? Nagbibigay ka sa dukha o nagpapadialysis ka? Yan ang ibig sabihin. Okay na ba yung tagot ko, mga kapatid? Tama ba sagot ko? Tama. Pag sinabi niyong mali, halika rito, uusap tayo rito. Sino nagsasabing mali? Dito kayo sa harap, pag-usapan natin. Tandaan nyo, ako'y hindi sumasagot ng mali. Gusto ko, ang sagot ko, nasa Biblia. Tama yung lagi. Next, kapatid na Josel. Sa Taytay Rizal naman po tayo. Magandang gabi po. Josel ay si Mr. Oliver Joka, Catholic. Ito po. Ito, Brother Lee. Mga propeta po na sumulat sa Biblia. Puro po ba katotohanan ng mga sinulat nila ron? At ano po ang katunayan? Yung mga propetang nagsulat sa Biblia, puro katotohanan bang isinulat nila at ano ang katunayan? Yun po ba ang tanong? Opo. Ayun. Tandaan mo, kapatid, yung mga propetang nagsulat sa Biblia, yung nasa Biblia ngayon, mula kay propeta Moises, hanggang sa kahuli-hulihang propeta, diyan sa nababasa mo sa Biblia, si Malakias, tapos marami pang iba. Siyempre, ang sinulat nun, totoo lang. Bagaman meron ding mga propetang nagsasabi ng kasinungalingan, nagsasabi ng hindi totoo, malalaman mo naman kung totoo kung hindi totoo Pero yung mga propetang inutusan ng Diyos magsulat sa Biblia, lahat ng sinasabi nila dyan, totoo. Halimbawa, yung isa nagsinungaling, sinulat. Nagsinungaling si ganon. Totoo yun. Totoong nagsinungaling si ganon. Lahat ng impormasyong sinabi ng mga propeta, totoo. Alam mo kung bakit? Pakinggan mo sa 2 Pedro 1:19. Ganito nakasulat. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway. At ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Paano magiging mali yung sinabi ng mga propeta? Ang hula ng kasulatan, hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag ng mga propeta o ng tao, kundi ang tao nagsasalitang buhat sa Diyos na nauudyukan ng Espiritu Santo. At ako'y nakahandang sa tulong ng Diyos panindiganan na lahat ng sinabi ng mga propeta, totoo. Pakinggan nyo, babasa ako ng sabi ng isang propeta ng Diyos, Daniel 12:4,9 hanggang 10. Ang sabi ni propeta Daniel, ganito nakasulat. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at atakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Ano raw mangyayari sa panahon ng kawakasan? Marami ang tatakbo ng paro't parito at ang kaalaman ay lalago. Totoo ba o hindi? Totoo.
Oo. Ang kaalaman lalago eh. Tinan mo nga ngayon, nandito tayo sa PICC, naririnig tayo sa buong mundo. Dati naman, hindi pwede yun eh. Di ba ganun yun, mga kapatid? Ang kaalaman lalago, kaya nga malagong-malago ang kaalaman. Nagsasalita ako sa PICC, nakakapagtanong ang Tacloban. Kaya yun sabihin kay Propeta Daniel, ang kaalaman lalago, technology, science, knowledge shall be increased. Totoo eh. O ano ngayon ang tutol natin? Bago nangyari, nakasulat na. Biro mo, nung isulat yan ni Propeta Daniel, halos magta-3,000 taon na ngayon. Wala pa si Kristo, sinulat yan eh. Na sa panahon ng kawakasan, ang kaalaman ay lalago. Tayo ngayon ang saksi. Lumago naman talaga ang kaalaman, di ba mga kapatid? So, ang sinasabi ng mga propeta, totoo. Yun po yan. Ano pa ang sabi niya? Sa 9. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong laka, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin, ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Kanyo, maraming lilinisin sa panahon ng kawakasan. Alam nyo, ito ang nabasa ko na nagpatibay sa akin na hindi totoong matutuloy ang nuclear war. Kasi pag natuloy ang nuclear war, kukunti na lang matitirang tao eh. Dito sabi, sa panahon ng kawakasan, bago dumating ang Panginoon at magwakas ang lahat ng bagay, marami ang lilinisin. Marami ang papuputiin. O di marami palang marumi ngayon. Marumi, no? Ginagamit naman yung salitang lilinisin pag marumi, hindi ba? Talaga ngayon, maraming lilinisin. Ngayong panahon ito ng kawakasan, maraming lilinisin, maraming papuputiin, maraming dadalisain. Ngunit, wala sa masasama na makakaunawa. Silang pantas ay makakaunawa. Sa panahon din pala ng kawakasan, may mga pantas na makakaunawa nung salita ng Diyos. Ano pakiramdam nyo? May nakakaunawa ba ngayon ng salita ng Diyos, mga kapatid? Ako palagay ko meron eh. Kaya totoo, 100% ang sinasabi at isinulat ng mga propeta. Yun po sagot natin. Okay na? Okay na po. Singapore po muna tayo. Singapore. Good evening po, Singapore. Hello po, ako, kapatid ni Josel. Meron po tayong isang bisita rito na under indoctrination. Narito po siya at kayo magtatanong. Ito po, kapatid na Peter. Ito po, magandang gabi po. Sige po. Tanong ko lang po yung ayon po kasi sa John chapter 1 verse 18, ang bugtong na anak daw po ay galing sa sinapupunan ng Ama. So nangangahulugan po ba na si Jesus hindi galing sa kanyang ina? Maganda yung tanong. Basahin natin ang Juan 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Sa makatwid, yung palang anak, nasa sinapupunan ng Ama. Ang tanong niya, hindi ba galing sa kanyang ina? Ganito yon kapatid. Dalawa ang nakay Kristo. Dalawa. Yung katawan tao at saka yung espiritu na galing sa Diyos. Tandaan mo, ang Diyos ay espiritu. Galing siya sa sinapupunan ng Ama dahil meron siyang kalagayang espiritu. Merong galing sa Ama. Yung galing sa Ama, sumapi o lumagay dun sa katawan na galing kay Maria. G5 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Tingnan nyo po yung screen, mga kababayan. Hain at handog ay hindi mo ibig. Pero pagpasok sa sanlibutan, sinabi niya, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Saan siya galing? Pumasok pala siya sa sanlibutan eh. Hindi siya rito nag-umpisa. Tama ba yon? Tama.
Pagpasok niya sa sanlibutan, ipinaghanda siya ng isang katawan. Ano yung katawan na inihanda sa kanya? 1:14 ng Juan. At nagkatawang tao ang verbo. Hindi naman pala kalabaw eh. Nagkatawang tao. Ang inihanda palang katawan dito sa sanlibutan, tao. Yun talagang katawan, tao talaga yon. Katawang tao yon. Hindi katawang kalabaw, hindi katawang kambing, hindi katawang ibon, hindi katawang isda, hindi katawang elepante. Siguro naintindihan nyo na yon. Katawang tao. Yung lalagay sa loob ng katawan tao, saan naman galing? Pumasok sa sanlibutan. Pag pumasok, ibig sabihin hindi siya dito nag-umpisa. Tama ba yun mga kapatid? Saan siya galing? 13:3 ng Juan. Si Jesus, pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Saan daw po siya galing? Galing sa Diyos. Saan sa Diyos siya galing? 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Saan sa Diyos siya galing? Sa sinapupunan, from the bosom of the Father. Doon siya galing. Paano siya nalabas? Ba't ba sinabing galing? Hindi ba doon galing? Nilabas yun. Tama, hindi? Paano siyang nilabas? 1:5 ng Ebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Siya pala'y ipinanganak ng Diyos eh. This day have I begotten thee. Ang Diyos mismo nanganak eh. Ngayon, ang sabi naman ng mga pilosopo, pwede ba naman kang manganak yung lalaki? Sabi, bakit babae lang ba pwedeng manganak? O, tanyo ha. Nung araw bata ako, meron kaming tanim na mais. Yung tanim namin mais, ang laki ng bunga, merong isa pang mais na nakadikit. Sabi ko sa nanay ko, nanay, ano ito? Anak lang mais yan. Nakakita na kayo ng anak ng mais? Napaka-inosente mo naman pag hindi mo alam na may anak ang mais. Yung bang mais na yun, babae? Hindi naman kumo nanganganak babae. At hindi naman ang lalaki hindi na pwedeng manganak. Alam nyo ba yung seahorse? Yung seahorse. Ilagay mo nga sa screen yung seahorse. Alam nyo ba mga kababayan yung seahorse? Sa seahorse, lalaki ang nanganganak. Tanyo? Akala kasi ng tao, lahat ng isda sa tubig na bubuhay. Mali. Merong mga bagay na extra na nilalangan Diyos. Merong lalaki nanganganak, seahorse yun. May isda. Tandaan nyo, hindi sa tubig na bubuhay. Hindi lahat ng isda nasa tubig. Alam nyo kung alin yun? Dala mo ba dyan? Seahorse muna. Basahin natin seahorse, Brother Josel. Seahorse. Any of a number of small fishes of the same family as the pipefish. The name is derived from the resemblance of the head to that of a horse. It has long, tubular jaws, much like a snout. The body is compressed with an elongated tail, and the integument or external covering is a series of large, rectangular bony plates with a series of spines and projections along the lines of juncture. These spines, together with the divided streamer-like fins of some species, give them a strong resemblance to the seaweeds among which they live. About 30 species are found in various warm and temperate seas. All keep near the shore, often developing in brackish water. Like the pipefishes, the males take charge of the eggs, which are placed in an abdominal pouch and remain there until they hatch. Kita nyo, yung lalaki ang nag-iiwi nung itlog at hanggang sa sila ay Mapisa. mapisa. Sino nanganganak? Hindi yung lalaki. Hindi naman na ibig sabihin ko mo lalaki hindi na pwedeng manganak eh. Ang Diyos pa.
Tingnan nyo, ba't mo naman sinabi ang Mr. Soriano? Ba't hindi sasabihin ng Diyos yung, ako pa, ang hindi pwedeng manganak? Bakit? Basa, awit, pakinggan nyo nakasulat. Lagay sa screen. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Sige nga, sumagot nga kayo mga kapatid. Siyang gumawa ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Anong sagot? Makakarinig. Siya nga gumawa ng pakinig mo, siya pa hindi makarinig. Tama? Tama. Ano pa? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Sige, sagot tayo. Yung lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Kung ito nga nakakarinig baka lang ito Naintindihan nyo ibig sabihin? Hindi ba ito naririnig yung salita ko, dinadala ron, dumadaan sa amplifier para marinig yung lahat? Tama po ba yun mga kapatid? Kung yung bakal nga nakakarinig yung Diyos pa hindi makarinig. Kung yung nanay mo nanganganak, siya pa hindi makapanganak, kung gusto niya, pakialam mo. Di ba ganun yun mga kapatid? Kaya, ang Diyos, pwedeng manganak. Ang ipinanganak ni Maria, yung katawan. Pero yung espiritong lumagay doon sa katawan, ang Diyos ang nanganak doon. Dahil galing yon sa sinapupunan ng Ama. Sabi ng Ama, ngayon ay ipinanganak kita. Nanganganak ang Diyos Ama. Amen? Amen. Basa, baka sabihin nyo, mali Ebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Kita nyo? Anak kita, pinanganak kita. Di ang Diyos mismo nanganak. Yun ang sagot, kapatid. Next. Sogod Southern Leyte. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Brother Eli. Sige po. Ano pong ibig sabihin sa Mateo 23:9? Basahin po natin ang Mateo 23:9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Hindi naman yata mahirap intindihin yun Huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, siya na nasa langit, sabi ni Kristo. Ang pinagsabihan po mga alagad, mga Kristiyano, tayo raw, kung Kristiyano tayo, wag nating tatawaging ama ang sino man tao sa lupa. Isa lang daw ang tatawagin nating ama, yung ama na nasa langit. Ito po'y usapang religyoso. Ang Biblia kasi is speaking religiously. Pampananampalataya ang mga salita sa Biblia. Kaya pagdating sa pananampalataya, wag nating tatawaging ama ang sino mang tao sa lupa. Bakit wag? Kasi, sabi ni Kristo, huwag kang mangangalo niya. Meron ho bang nangangalo niya? Meron. Kaya sinabi, huwag Meron nga kasing ganun sinabi, huwag niyong tatawaging ama, sino man tao sa lupa. Kasi merong sa relihiyon, tinatawag yung kanilang mangangaral, ama. Englishin nga natin yan, para maliwanag. And call no man your father upon the earth. Why? For one is your Father, which is in heaven. Sino lang daw ho ang tatawagin nating Father? Hindi ba napakaliwanag niyan? Call no one your Father upon the earth, for one is your Father, he that is in heaven. 6:9 tells us, after this manner therefore pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Alam
nyo yan, ha? Hindi ako nagsisinungaling, alam na alam nyo yan. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Natatandaan niyo yun? Manalangin kayo ng ganito. Anong panalangin? Ama namin! Huwag niyong tawagin inyong ama ang sinumang tao sa lupa. Di ba kayo natatakot kay Kristo, mga kapatid? Father ka ng father. Ang masama, hindi lang basta father eh. Dinagdagan pa. Reverend Father. Yung iba hindi pa kontento sa Reverend. Nilagay pa, Most Reverend Father. Eh yung Ama sa langit, ang tawag mo lang pag nananalangin ka, Our Father. Walang most, walang more, walang most, walang Reverend, walang kahit ano. Walang natira sa Kanya. Bakit? Lahat ng adjective at adverb in the superlative degree ginamit mo na dito sa nasa lupa. Most Holy Father. What is left for the Father in heaven? Wala na. Direktang labag kay Kristo yan. Ang ibig sabihin ng Mateo 23:9, pagdating sa pananampalataya, hindi tumatawag ang Kristiyano ng Ama sa kanino mang tao sa lupa. Amen! Amen! Bawal ni Kristo yan eh. Ang pinag-uukulan ng salitang Father, yung Ama lang, kung anak ka ng Diyos. Ngayon, pag ang tinatawag mong Father yung tao, siguro tatay mo yun. Dalawa lang ang dapat nating makilalang Ama, pero isa lang ang dapat nating tawaging Father pagdating sa relihiyon. Ang isang Ama natin, yung Ama ng ating laman. Our biological Father or our Father in the flesh. Isa pa, yung Amang nasa langit na siyang Ama ng ating espiritu. Yun lang ang kinikilala kong Ama. Ama sa langit at nasa langit, at yung Ama na Ama ng aking laman. Pero ang tinatawag ko lang na Ama, yung Ama sa langit. Yung salita kasing Ama, mga kababayan, yun ang pangalan ng makapangyarihan sa lahat. Pangalang walang hanggan. 63:16. Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Yan, huwag mo alisin sa screen. Ikaw ay aming Ama, aming manunubos, na mula nang walang pasimula, siya mong pangalan. Yung pala pangalan niya eh. Kaya bawal itawag yun sa iba, sa tao sa lupa. Kasi yun ang pangalan niya. That is His everlasting name. He's our Father. From everlasting is thy name. Yun ang pangalan ng Ama. Eh, merong mga tao hindi kumikilala ron eh. Ayaw nilang kilalanin yung pangalang Ama. 63:16 yan, ano? Ilagay mo nga sa 19. Kami ay naging gaya ng hindi mga pinagpunuan kailanman, gaya ng hindi nangatawag sa iyong pangalan. Kita nyo, merong mga tao hindi natawag sa pangalan ng Ama eh. Ha? Dapat ang tatawagin nating Ama, yung Ama sa langit. Next! Hello po, Muñoz. Magandang gabi po, Brad Josel. Ang una pong magtatanong ay si kapatid na Amado Bixese, isa pong nagsusuri. Gusto ko pong malaman kung
Bakit po nawawala sa Biblia ang Matthew 23:14 at saka 17:21? 23:14 ng Matthew at saka 17:21. 17:21. Anong tanong? Bakit nawawala? Hindi po nawawala, nandyan po. Nandyan po, kapatid. Yan ang maganda. Tinanong nyo kay Soriano. Pakita natin. 17:21 ng Mateo. Pakibasa, Sister Luz. Datapwat, ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Ayan, nasa Biblia po yan. Tignan nyo sa Greek. Nandoon. At sa iba pang mga kasulatan. Diyan sa hawak nyong Biblia, baka wala. Pero yung Biblia ko po, kompleto. Ano pa yung isa niyang tinanong? 23:14. 23:14 ng Mateo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaeng bao, at inyong dinadahilan ang mahahabang panalangin, kaya't magsisitanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Tanyo, di nasa Biblia yan. Ang katunayan, may isa pang alagad na nagsulat niyang bagay na yan. Basahin natin naman sa Lucas. Pakilagay sa screen. Na sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaeng bao, at sa pagpapakunwaring banal ay nananalangin ang mahaba. Ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. Di nasa Biblia po yan. Di po nawawala, kapatid. Huwag po kayo mag-alala. Hinanap ko po, nakita ko. Meron pa? Okay po. Pumunta muna rito tayo sa PICC, kapatid na Josel. Number 1 po sa listahan dito, si Rod Lester Kahiwat, under indoctrination po sa Santa Ana. Magandang gabi po, Brad Eli. Magandang gabi po. May tatanong ko po kung bakit po ba sa panahong ito ay dumarami ang relihiyon at sa pagdami po nitong nagkakaroon ng parang away-away po. Hindi parang away-away yun. Talagang away yun. Opo. Meron nga sa relihiyong pumapatay pa eh. May mga relihiyong pumapatay pa dahil sa away na yan eh. Nakasulat na yan sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Meron talagang pumapatay. Meron talagang away. Ngayon, anong tanong mo, kapatid? Ngayon po, di po ba mas maganda kung magkaroon na lang po ng kanya-kanyang respeto sa paniniwala? Respeto? Apo. Ay, masamang respetuhin yung mali. Apo. Masama yun. Alam mo, kasi tinanin nyo mga kababayan ha, maganda ang layunin mo, kapatid. Nakikita ko yung puso mo, maganda, malinis. Ano? Pero mag-i-inject ako sa'yo ng diwa galing sa Diyos, hindi galing sa akin. Ako rin ganun eh. Nung bata akong maliit, ayoko ng gulo. Nung ako'y tumanda, ayoko ng away. Hindi ako nakikipag-away o hindi ako nakikipag-usap sa mga umpok-umpok. Dahil yung mga pinag-uusapang kayabangan, ayoko nun eh. Mas gusto ko pang magbasa, mag-aral, kaysa makipagkwentuhan dun sa mga kababata ko. Yun ang naranasan kong pagkabata eh. Pero ang isang ayoko, yung may kokontrahin ako, o may aawayin ako, o kaya hindi ko sasang-ayunan. Ayoko nun. Pero nung matuto ko ng Biblia, na iba ang pagkakilala ko sa buhay. Pag walang kokontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Tandaan niya. Ngayon, ano ang batayan ko? Na masama na yung mali, hindi mo kokontrahin. Bakit ganon? Ba't ko sinasabi yun? Pag mali, dapat punahin. Pag mali, dapat sawayin. Pag mali, dapat pigilan. Kasi sabi ng Diyos 3 G's ng Tito. Pakinggan nyo. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Ipinapasaway ba yung mali? Sabi nga ng Diyos, pag mali ang pananampalataya ng tao, sinaway mo ng una, sinaway mo ng ikalawa, itakwil mo na. Biyaan mo na siya. Ayaw niya ng tama, gusto niya mali. Pero ipinapasaway ng Diyos. Sawayin mo. Paano sasawayin? 1:13 ng Tito. Ang patotoong ito ay tunay, dahil dito'y sawayin mong maikabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Amo, ito ba haka-haka ko, kapatid? Gusto ng Diyos ito eh. Pag mali ang pananampalataya, sawayin mong may kabagsikan sila. Siguro nung sabihin ng Diyos yan, hindi naman niya sinabi
sawayin mo, may kabagsikan sila. Ganun ba nun sabihin ng Diyos yun? Hindi naman ganun eh. Sabi, sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin mo. Ngayon, kung gusto niyang pasaway o ayaw niyang pasaway, bahala siya. Meron talagang pasaway. Pero tungkulin mo kung mangangaral ka na sumaway. Basa, 2 Timoteo 4:2. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka. O, kita mo? Utos ng Diyos sa mangangaral yan. Sumawata ka, sumaway ka. O, pag sumasaway ba, mali? Ba't hindi na lang natin igalang ang pananampalataya ng isa't isa? Kung mali, ba't ko igagalang? Ibig mo sabihin, ang paniniwala mo, si Kristo, tao. Ha? Tapos sabihin ko, ginagalang ko yan, amen. Ganun ba? Pag sinabi mo si Kristo, tao, sisigaw ako. Hindi tao si Kristo, kundi nagkatawang tao. Yan ang sasabihin ko. Nag-uumpisa na ang labanan. Bakit? Gusto ng Diyos na ganun para ang tao mailigtas sa mali. Ganun yun. Kung ako makikipagkaibigan lang, hindi na ako magsasalita. Pero hindi ako naparito para makipagkaibigan kahit kanino. Kahit magalit kayong lahat sa akin, sasabihin ko yung ipinasasabi ng aking Diyos na kinikilalang nasa langit. Kailangan yun, kapatid. Kailangan po yun. Salamat po, Brother Eli. Salamat din po. Sana naintindihan yung punto ko. Iloilo, magandang gabi po. Iloilo City. Gabi po, kapatid.